Magandang araw, mga kapatid, mga minamahal. Muli po ay narito po ako muli upang patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito nga po, minsan, makikita natin sa ating panahon ngayon na talaga nga po, ito na ang mga panahon na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, yung mga huling araw. Ngunit, sa atin po mga kababayan, talagang ang kailangan natin ay magpatuloy tayo sa katotohanan. Yan po kasi kung ating babasahin ang salita ng Diyos, ang aral ng ating Panginoong Kristo ay makikita po natin na talaga pong ang nararapat nating gawin sa araw-araw. Tayo po ay manatili sa salita ni Kristo. Kasi nga po, minsan sasabihin ng ibang tao na sila daw ay nananatili din naman daw sila sa salita ng Diyos. Pero, mga kapatid, marami po kasi ngayon nangangaral na talagang kasinungalingan. Kagaya nung napanood ko sa TikTok, sabi nung isang pastor, binasa yung Efeso 2:8 hanggang 9. Na hindi ang nakasulat daw doon hindi dahil sa inyong mga mabubuting gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Grabe, Mga kapatid, sabi nila hindi raw yun ang batayan na ang tao'y ligtas sa paggawa ng mabuti. Kasi daw, magyayabang daw ang tao pag ibabase yung kanyang buhay doon sa paggawa ng mabuti. Ang aral ng mga ito, aral ni Cain Kaya nga pinatay niya si Abel Bakit? Siyempre, yung handog ni Abel ang tinanggap ng Diyos Kaya lumalabas kay Cain, nagyayabang si Abel sa kanyang mga mabubuting gawa. Kaya si Abel tinanggap ng Diyos ang kanyang mga handog. Bakit? Sapagkat si Abel gumagawa ng mabuti. Si Cain ayaw gumawa ng mabuti, pero may pananampalataya siya kasi nakausap pa nga niya ang Diyos Nakausap ni Cain ang Diyos Kasi nung nagmumukmok si Cain, mga kapatid, nung si Cain po ay nagmumukmok dahil ang kanyang mga handog ay hindi tinanggap ng Diyos. Ano pong patunay? Basahin natin. Basahin natin. Nakalagay po rito sa Henesis na talagang na walang aral ang Diyos na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Kasi magmamalaki ka daw. Magyayabang ka raw pag gumawa ka ng mabuti. Tingnan niyo yung mga aral ng mga taong ito Talagang ipinopromote nila yung aral ng demonyo Kasi ang aral ng demonyo, di kailangan gumawa ng mabuti. Kailangan gumawa ka na lang ng gumawa ng masama. Yan ang aral ng demonyo. Sa demonyo, walang kabutihang aral Walang mabuting aral ang demonyo. Kundi puro kademonyuhan talaga, puro kalukuhan, puro paggawa ng masama. Ito yung aral ng mga taong ito By faith alone. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Tingnan nyo po Di ba, mga kapatid? Ito yung naging dahilan kung bakit maraming tao na nagkaloko-loko ang buhay. Lalo na itong mga aral ng mga pastor na ito, mga aral ng kademonyuhan talaga. Sipin nyo, ipopromote mo pa sa tao na talagang ang tao hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti para sa kanila talaga Hindi naman daw nila sinasabing hindi raw kailangan gumawa ng mabuti. Pero hindi raw nila itinuturo na gumawa ka ng mabuti kasi hindi raw yun makapagliligtas. Sipin mo mga aral na. Hindi talaga. Ito na lang ang inilay-nilay nyo sa buhay nyo. Kung ikaw nga pinipilit mong gumawa ng maayos o ikaw nga na yung mga tao na inaaralan ni Kristo,
na magpatuloy na sumunod sa kanyang salita, nagkakamali pa eh. Nagkakamali, nagkakasala. Ito pa kayang aral ng mga taong ito na itinuturo na hindi na kailangan ng gumawa ng mabuti para sa kaligtasan? Grabe. Yung mga taong nagsisikap na sumunod kay Kristo na huwag magkasala, nakakagawa ng masama, nagkakasala. Gaano pa kaya yung naniniwala sa aral ng mga taong ito? Hindi na nila kailangan gumawa ng mabuti para maligtas kasi ligtas na sila kahit hindi sila gumawa ng mabuti. Grabe. Tindi talaga ng mga tao. Kayong mga pastor, kayong mga aral ng mga balasubas yung aral nyo eh. Nagtuturo kayo, pinopromote nyo sa tao yung aral ninyong kademonyuhan eh. Kumbaga, gusto ninyo, umanib lang sa inyo, sumama sa inyo kasi ang aral ninyo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Basta tanggapin mo si Jesus, sumabay ka sa panalangin. Tapos magsasabi ka, kayo na mga nabubuhay sa kasalanan, tigilan mo na ang kasalanan. Sasabihin mo rin naman pala eh, na natigilan na ang kasalanan. Tapos ngayon, pag tinanggap mo na si Kristo, babalik ka ulit sa paggawa ng kasalanan kasi hindi naman kailangan gumawa ng mabuti. Tindi, no? Grabe. Aral ng mga taong ito, talaga aral ng demonyo. Bakit? Hindi naman aral ni Kristo na huwag ka nang gumawa ng mabuti. Tingnan nyo. Yung nakasulat sa Efeso 9:2-9, wala pong nakalagay dyan na hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Dinagdagan nyo po yan. Binaluktot ninyo ang nakasulat dyan. Alam nyo po ba kung ano ang talagang meaning yan? Nakasulat yan sa Galatia na ang gawa ng kautusan, yung mga gawa ng kautusan ay inalis na. Yun ang gawa para sa kaligtasan ng mga Israelita. Dahil ang mga Israel sa panahon nila, talagang ang ginagawa nila pagsunod sa kautusan. At sila'y may ginagawa na maghandog, magdala ng mga tupa, mag-alay ng mga handog patungkol sa kasalanan. Yun po yan eh. Binabaluktot nitong mga pastor na ito na mga aral ng demonyo ang dala nito, mga pastor na ito. Wala namang nakasulat dyan sa Efeso 2:9 na dahil sa inyong mabubuting gawa eh. Binaluktot nyo, pinalitan nyo lang nakasulat dyan. Dahil pag binasa mo yan sa talatang 10, nakasulat doon. Basahin ninyo. Hindi yung ganyan ang aral ninyo. Basahin ninyo, nakasulat doon. Tayo'y nilalang kay Kristo. Sapagat tayo nilalang kay Kristo. Na ayon ang wika, tayo na kanyang itinalagana ng una para sa mabubuting gawa. Kita nyo? Bago ka pa ipinganak, bago ka pa isinilang, bago pa lalangin ang tao, nakatalaga na ang sabi ng Diyos, itinalaga na ng Diyos yung mabubuting gawa para sa tao. Tapos ang aral ninyo, hindi na kailangan ng mabuting gawa. Grabe kayo. Tindi nyo talaga. Grabe itong mga pastor na ito, mga mukhang pera na ito, mga pastor na ito eh. No? Grabe kayo mga aral. Aral ninyo, aral ni Cain eh. Tingnan nyo kasi si Cain pinatay ni Abel, si Abel pinatay ni Cain eh. Bakit? Kasi mabubuti ang gawa ni Abel eh. Ngayon, dahil mabubuti ang gawa ni Abel, nung si Abel ay maghandog sa Diyos, tinanggap ng Diyos. Ngayon, dahil siguro, aral ng mga pastor na ito, katulad din itong kikain ng paniniwala. Na dahil si Abel, tinanggap ng Diyos yung kanyang mga handog, dahil mabubuti ang kanyang mga ginagawa, tinanggap ng Diyos. Siguro, ang iniisip ni Cain, parang ganito rin, kagaya nitong mga pastor na ito. Nagyayabang si Abel. Kasi ang aral nila, pag gumawa ka raw ng mabuti, magyayabang ka raw. Kayo yun. Kayo yun. Kayo yun, mga mayayabang na pastor. Na ang aral ninyo, aral ni Satanas. Kayo yun. Dahil hindi na ninyo kailangang gumawa ng mabuti, kasi pag gumawa kayo ng mabuti, nagiging mayabang kayo. Di ba? Ganun. Ganun talaga.
Ang aral ninyo, aral ni Cain, demonyo. Ha? Kasi pinatay niya si Abel eh. Bakit? Eh, mabubuti kasi ang gawa ni Abel. Tinanggap ng Diyos. O anong sabi ng Diyos kay Cain? Oh, ito, basahin natin ha. Sabi ng dito sa nakasulat, na dito sa Kapitulo 4 ng Henesis. Ito yung halimbawa ha. Simula pa noon sa panahon ng Henesis, ha, ito'y totoo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:10, ha, na tayo'y itinalaga ng Diyos eh. Saan? Sa hindi paggawa ng mabuti. Tayo'y itinalaga ng Diyos para sa mabubuting gawa. Mula pa ng una. Ha? Nauna pa si Cain sa'yo. Grabe kayo mga pastor kayo. Ha? Pastor ng mga demonyo ito, mga pastor na ito eh. Ha? Basahin natin ha. Basahin natin sa Kapitulo 4 uli, ha? Talatang 3. Ayan. At nangyari, nang lumakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Ayan ha. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawad at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ayan. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Kita nyo? Hindi tinanggap. Ibig sabihin, kahit si Cain, alam niya eh. Sumasampalataya sa Diyos doon. Alam niyang may Diyos eh. Bakit? Naghandog nga siya eh. Naghandog siya katulad ninyo mga pastor kayo, mga sinungaling kayo. Naghandog si Cain, tingnan nyo. Pero tinanggap ba ang handog niya? Bakit? Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain? Kayo mga pastor kayo, mga sinungaling kayo na nagtuturo ng ganyan. Ha? Nag-init si Cain eh. Nag-init. Ibig sabihin, alam niya na hindi tinanggap ng Diyos ang handog niya. Eh ngayon, spiritual tayo. Sige. Spiritual ang buhay natin ngayon. Ngayon tayo ng mga Kristiyano. Sige. Ikumpara mo ang buhay noon na literal na nakikita ni Cain na tinanggap ng Diyos ang kanyang mga handog. Oh, ngayon sa spiritual tayo. Sige. Lalo na ngayon sa spiritual na pamumuhay. Kasi noon literal yan eh. Ngayon sa spiritual. Ano ang gagawin mo? Aral ba talaga ng Diyos na hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Kasi magyayabang ang tao. Eh kayo yun. Mga mayayabang kasi kayo, mga pastor kayo, mga bulaan kayo eh. Ha? Pera lang kasi ang hangad ninyo, kaya kayo nag-aaral sa Bible School eh. Ha? Hindi totoo? Totoo yan. Kaya kayo nagpakahirap ng mag-aral sa Bible School na ang natutunan ninyo, aral ng demonyo. Ha? Sipin nyo, ituturo nyo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Tingnan nyo si Cain. Hindi tinanggap ng Diyos ang handog niya. Bakit? Nag-init si Cain eh. Ang sabi rito, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam. Si Cain. Ha? At namanglaw ang kanyang mukha. Alam ng Diyos, ay alam ni Cain eh. Nalungkot siya kasi hindi siya nilingap ng Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang mga handog. Bakit? Bakit? At sinabi ng Panginoon kay Cain, ayan ha, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw mamarapatin? Kita nyo? Kayong mga pastor kayo. Kasi ang mabuting gawa, Diyos ang nagtakda niyan. Itinadhana na ng Diyos sa buhay ng tao yan. Na dapat gumawa ka ng mabuti. Oh. Simula pa noon yan. Ang utos ng Diyos, gumawa ng mabuti. Dahil si Cain ang isang halimbawa, hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Bakit?
Dahil siya ay hindi gumagawa ng mabuti. Ang ginagawa niya ay puro katampalasanan, puro kasamaan. Pero may pananampalataya siya sa Diyos eh. Kaya nga naghandog siya eh. Ganun din kayo. Araw-araw nananalangin kayo, nagpipray kayo. Pero ang turo nyo, aral ni Satanas. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. O basahin nyo. Yung binabasa nyong Efeso 2. Ituloy nyo sa talatang 10. Kung totoo ba ang sinasabi nyo. Na sinasabi ninyo na hindi dahil sa mabubuting gawa. Sige, tingnan nyo doon. Napakahalaga niyan sa buhay ng tao. Yung mabubuting gawa. Kasi aral ni Kristo yan. Aral ni Kristo yan. Sinabi pa nga ni Kristo eh. Hindi nilalagay sa ilalim ng takalan ng ilaw eh. Kundi sa talagang lagayan na lalalantad sa buong sambahayan ng liwanag. Upang ano? Upang makita ng lahat ang inyong mga mabubuting gawa. Grabing aral ng mga pastor na ito. Grabe. Anong sabi ng Diyos kay Cain? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ay ang papanginoonin niya. Kita nyo? Nahandusay pala ang kasalanan sa pintuan ng inyong mga bahay. Kayo mga pastor, kayo mga sinungaling kayo. Kasi ang aral nyo, aral ni Cain. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Kasi si Lord alam niya. Kasi magyayabang ka pag gumawa ka ng mabuti. Pag may gumawa ng mabuti, patayin mo. Gayahin mo si Cain. Kasi pag may taong gumawa ng mabuti, mayabang yun. Di ba? Kasi ang aral ninyo, aral ni Cain. Pag mayroon kayong taong nakitang gumagawa ng mabuti, patayin nyo. Kasi aral ni Cain yan eh. Kasi si Abel, ang gawa niya mabuti, tinanggap ng Diyos ang kanyang mga handog. Ngayon si Cain, hindi pala gumagawa ng mabuti ito. Masasama pala ang gawain ng taong ito. Ngayon, hindi siya tinanggap ng Diyos. Nalungkot siya. Nagmukmok si Cain. Kayo. Sa buhay natin ngayong spiritual, sa palagay nyo, ano kaya? Hindi muna kailangan gumawa ng mabuti. Kasi spiritual tayo. Mas lalo ngayon. Lalong tayo na mula sa sabi, sa kautusan, wala tayong kautusan. Sa katutubo. Sa atin pa kaya? Dahil maging ang mga walang kautusan sa katutubo ay gumawa ng ayon sa kautusan, anong ibig sabihin nun? Kasi ang paggawa ayon sa kautusan, sa lumang tipan, o di kaya sa mga palatuntunan ng Diyos, na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Kahit hindi nila alam ang kautusan, pag ginawa nila ito, ay ginagawa nila yung ayon sa kautusan. Ano yun? Ang kanilang konsyensya ang nagtuturo sa kanila. Na kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Yan yun eh. Tapos kayo ituturo nyo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Tapos babawiin ninyo, sasabihin ninyo, hindi naman natin sinasabi na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Hindi naman pala eh. Bakit nyo sinasabi yan? Na hindi na kailangan ang mabuting gawa sa kaligtasan. Palagay nyo. Ligtas talaga kayo? Sabihin nyo lang yun. Kasi madaling magsabi, ligtas ako. Kasi sabi ng Panginoon Kristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Hindi ba? Ang sabi ng Diyos, nung tinanggap ni Lord yung handog ni Abel, nilingap si Abel eh. Nilingap si Abel. Bakit? Kasi ang aral ni Abel, mabuting gawa. Ang aral naman ni Cain sa kanyang sarili, na kanyang ipinamumuhay, masamang gawa. Masasamang gawa ang itinuturo sa kanyang buhay. Tingnan mo. Tinanggap ba siya ng Diyos? Hindi. Kasi hindi siya gumagawa ng mabuti.
Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapatin? Wala pang kautusan dito. Wala pa. Ha? Ngayon, nung dumating ang kautusan, sa panahon ni Moises, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ha? Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi ito sa inyong sariling gawa. Kasi sa lumang tipan, sa panahon ng kautusan, ikaw ang gagawa. Maghahandog ka. Magtatrabaho ka para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Huwag ninyong idadamay na dahil sa pamimilipit ninyo sa salita ng Panginoon, sa aral ni Apostol Pablo, pinipilipit ninyo, niloloko ninyo ang maraming tao. Kayo mga pastor, kayo mga sinungaling kayo. Niloloko ninyo ang maraming tao. Sa simula pa lang, kay Cain pa lang, wala pang kautusan dito. Napakahalaga ng paggawa ng mabuti. Dahil si Cain napahamak sa kanyang sariling gawa. O ikaw, pastor ka. Ipinangangaral mo ang ganyang aral. Sige, patunayan mo. Unang-una, inilagay mo sa talatang 9, 2:9 ng Efeso na ito'y hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Walang nakasulat niyan na ganyan. Ang nakalagay lang dyan, hindi sa inyong sarili. Dahil yan ay tumutuko yan sa lumang tipan na kautusan ni Moises na dapat ikaw ang gumawa upang magtamo ka ng kapatawaran. Pinipilipit ninyo ang aral . Malinaw yan . Nakalagay sa Galacia. Basahin niyo ang Galacia. Kung kayo mga nagdudunong-dunungan, kayo mga pastor, kayo mga sinungaling kayo. Ang Galacia nakasulat po talaga dyan. Na hindi sa mga gawang ayon sa kautusan. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Yung gawa ng kautusan, hindi tayo ang gagawa, kundi si Kristo na ang gumawa upang tayo maligtas. Ngayon, ginagawa ninyong mabubuting gawa ang nakasulat dyan sa Efeso. Ang layo naman yan. Malayo yan . Dahil basahin nyo sa talatang 10, niluloko ninyo ang mga tao. Basahin natin Talatang 10. Basahin natin. Efeso 2:10. Mga sinungaling itong mga pastor na ito . Talagang lugmok sa kasamaan itong aral ng mga taong ito . Lugmok sa kademonyuhan talaga . Basahin natin ang Efeso 2, talatang, simulan na natin sa 9. Sabi nabasa nilang na niloloko nila ang talatang ito. Sabi rito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. May nakalagay bang mabuting gawa? Walang nakalagay dito . Kasi hindi naman mabubuting gawa ang sinasabi na gawa sa kaligtasan. Dahil ang gawa na tinutukoy dito ay gawa ng ayon sa kautusan. Upang magtamo ka pa ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan, ay magdadala ka ng tupa, magdadala ka ng hayop. Upang matubos ang iyong kasalanan, maghahandog ka. Hindi mo ba naintindihan dito na ang dahilan dito ay dahil kay Kristo ay napatawad ka sa iyong kasalanan? Dahil kay Kristo yan. Si Kristo ang namatay bilang handog, kung iintindihin mo yan. Si Kristo ay handog. Handog si Kristo. Handog ayon sa kautusan. Siya ay handog bilang kordero na ayon sa kautusan. Hindi ikaw ang gumawa noon, si Kristo. Upang tayo ay magtamo ng kapatawaran ng kasalanan. Tapos sasabihin ninyo, mabuting gawa. Pambihira. Pambihira naman. Niloloko nyo ang mga tao. Ba't di nyo itutuloy sa talatang 10? Sa talatang 10, ang nakasulat malinaw . Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda na ng Diyos ang una upang siya nating lakaran. Kita nyo? Kita nyo lang?
Kaya nga si Cain hindi tinanggap eh. Kasi ito yung nakasulat ni Apostol Pablo. Inihanda na ng Diyos ng una pa. Ah, yung mga mabubuting gawa para sa'yo, pastor na sinungaling, magbago ka, magsisi ka. Ah, para sa'yo to. Para sa atin to, lahat. Tayo itinalaga na ng Diyos para sa mabubuting gawa. Hindi ka pa isinilang. Kasi nung una pa, tayo'y mga nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Oh, di ba? Grabe kayo mga pastor kayo. Tindi nyo talaga, ano? Kawawa naman kayo. Kawawa rin yung mga naakay nyo sa kasinungalingang aral ninyo. Tindi nyo talaga. Magsisi kayo. Ang aral ninyo, aral ni Cain. Nainggit kay Abel, pinatay si Abel. Nainggit siya kasi mayabang tong Abel na patayin ko nga to, di ba? Kasi para sa inyo, pag gumawa ng mabuti, mayabang. Grabe. Tindi na mga pastor na ito. Kasi daw, pag gumawa ka rin ng mabuti, mayabang ka raw. Grabe. Tindi nyo talaga. Magyayabang ka raw pag gumawa ka ng mabuti. Saan mo naman nabase? Grabe. Tindi talaga. Kaya pala pinatay ni Cain si Abel eh. Kasi nakita niya mayabang to si Abel eh. Tinanggap na Diyos yung handog niya kasi mabubuti ang gawa ni Abel eh. Ang gawa niya puro kademonyuhan eh. Puro kasamaan eh. Kaya hindi tinanggap na Diyos ang handog niya. Ang tingin niya kay Abel, mayabang si Abel. Ito yung aral ng mga pastor na ito. Aral ni Cain. Kaya sila galit na galit sa mabubuting gawa kasi kamag-anak pala ni Abel, ni Cain itong mga ito. Itong mga pastor na ito, mga anak yata ni Cain ito eh. Ito yung mga lahi ni Cain, itong mga pastor na nagtuturo ng mga ito. Hindi na kailangan ng mabubuting gawa kasi magyayabang. Magyayabang ka raw pag gumawa ka ng mabuti. Kaya pala pinatay ni Cain si Abel. Kasi nakita niya, yabang mo Abel ka. Mayabang kang Abel ka. Gawa ka ng mabuti ha. Tinanggap tuloy ni Lord yung handog mo. Patayin kita talaga. Grabe itong mga pastor na ito. Ay nako. Tindi nyo. Kakalungkot ang buhay ninyo mga pastor. Kay mga sinungaling kayo talaga. Kamag-anak nyo pala si Cain eh. Kasi ang aral ni Cain, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Pero ang aral ng Diyos, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapatin? Okay, tanyo? Ang aral ni Cain, aral nito mga pastor na ito. Mga aral ng demonyo. Kasi ang aral ni Cain, hindi na kailangan gumawa ng mabuti, basta maghandog ka lang na maghandog kay Lord. Kaso hindi tinanggap, kaya nagmukmuk siya. Ay nako. Ngayon, nayabangan siya kay Abel. Kaya pinatay niya. Ito pala yung aral ng mga pastor na ito eh. Pag gumawa ka ng mabuti, magyayabang ka raw. Grabe. Tindi nyo talaga. Ay, nako. Grabe kayo mga pastor, kayo mga sinungaling kayo talaga. Oh. Kawawa kayo talaga. Kawawa yung mga taong niloko nyo. Grabe kayo mga pastor kayo. Tindi nyo. Magsisi kayo sa kademonyohan niyo yung aral na yan. Grabe kayo. Tindi nyo talaga. Aral ni Cain yung aral nyo eh. Nakalagay na nga sa Efeso 2:10 eh. Isipin mo, baliktad yung sinasabi nyo. Dinagdagan nyo yung talatang 9 kung ano-ano sinulat nyo doon. Nilagyan nyo ng mabubuting gawa. Wala naman nakalagay doon na mabubuting gawa. Kasi ang kaligtasan po talaga na ating tinamo kay Kristo, hindi tayo ang naghandog. Hindi tayo ang nagtrabaho upang maligtas. Hindi tayo nagtrabaho dyan. Si Kristo ang namatay. Si Kristo ang naging handog sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan ang meaning niyan eh. Grabe kayo. Kaya pag itinuring
I-analyze ninyo ang ginawa ni Kristo. Hindi na ikaw ang kailangang magdala ng mga handog. Hindi na ikaw ang kailangang gumawa upang maligtas. Anong gawa ba yan? Magdala ka ng mga handog. Ha? Nakatulad ng kordero. Kasi si Kristo na ang naging kordero. Naging handog si Kristo. Hindi ikaw ang namatay. Si Kristo ang namatay, naging korderong handog para sa ating mga kasalanan. Ngayon, binabaluktot ninyo, binabalintuna ninyo ang aral na ito, nilagyan ninyo ng mabuting gawa. Grabe naman kayo. Ay nako. Kawawa talaga yung mga taong niloloko ninyo. Mga pastor kayo, mga bulaan kayo. Puro pera lang talaga ang hinahangad ninyo sa buhay. Kaya kayo aral ng aral sa Bible School, kademonyuhan naman yung natutunan nyo. Magsisi kayo. So muli mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Wala pong layuning manakit ng damdamin ng sinuman. Pero kayo mga sinungaling kayo, kung masaktan kayo, nasa inyo yan. Dapat lang magsisi kayo. Kademonyuhan talaga, pinagkakalat nyo na yan . So, magsisi kayo. So, God bless po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Wala pong layunin, hindi po ako galit sa inyo. Galit lang po ako sa aral ninyo, kasinungalingan kasi. So, God bless po sa inyo lahat, mga kapatid.